Okay, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. So, meron hong bagong labas na video na ipinost itong bagong FB page, DDS FB page na Pilipinas Kong Mahal. Oh. So ngayon, eto, tingnan ninyo ha. Yung video. Tinignan ko muna yung mga nakasulat dun sa likuran. Katulad po nito, oy, merong Korean dito, no? Or siguro may Japanese dito na baka humabasa ninyo ito. Ayan, o. Oh. Ayan, o, paki-screenshot na lang, ha? Baka ma-enhance nyo pa. I did my best, but my best wasn't good enough. Pero, tinanong ko yan sa kaibigan nating si Google. So, ang sabi ni Google, ang ibig sabihin daw po niyan, nito, yan po yung nakasulat, ano raw po ito? Ranchu, a type of goldfish in Japanese. Yung ranchu or rankyu, yung nakagalan yung buntot tapos batik-batik yung kulay nung goldfish. Yan. Yun daw yung nakasulat doon. Ewan ko lang kung totoo ha. Oh, kasi yun ang basa ni Google dito. So ngayon, eto, hindi ko rin mahanap kung anong logo ito malabo ho kasi. Alam niyo naman yung mga fake news peddler, maglalabas ng video na malabo kahit malinaw naman na ang kuha ng camera, di ba? Oh, para hindi maimbestigahan ng maigi. Oy, shoutout sa mga taga Anaheim, California. Yan. And then sa mga taga Montreal, Canada, kina Yofresina, Sonico Baclig Astrero. Yun, good morning po sa inyo. Now, tignan niyo yung video ha. Asok. Kumuha na rin kayo ng ganito. Ayan pa kayo. Sino na nagmaman doon? Si Joey yan ang certified ba? Ang naman. Sino na nagmaman doon? Si Joey yan ang certified ba? Ang naman. Wala na. Number 85. Lumapis na. Ang labo pa ng audio, di ba? Pero ayun na, ang sabi rito sa kanyang sariling post, ito na ang mga malita, malamang Bisaya na naman ito, ito na ang mga malita na dadalhin na sa airport. Nuts. So abang-abangan nyo na ha, may mga pasimulan ng ganyan. Walang iya. Di ba kasi kung talagang tunay na may sapat na ebidensya talaga, bakit kailangang installment? Di ba? Kaya ako talaga gustong-gusto ko si tawag dito, Senator Ping Lacson, buksan ng investigation diyan sa 18 Marines na yan, kuno. Oh, para maisa-isahin, walang makakapigil. Hindi sila maaari na mag-walk out, layasan ang hearing na yan. At pag hindi sila nagpakita, di ba, isa-isang imbitahin. O bigyan ng mga sulat bawat isa. Dapat ganun din ang gawin ng NBI at ng Ombudsman. 1 per day. Papuntahin isa-isa. Di ba? Talagang mapipilitang humarap yung mga yan at kasama yung abogado. Okay lang yung kasama yung abogado pero sa Senate, pinipilit nila na magbukas ng investigation. Nako, hindi ho obra yun. Na magsalita ang abogado, malamang magpapayo lang yan ay imbok. Maririnig na naman po natin ang boring and challenging na imbok-imbok. Di ba? Kapag nag-imbok-imbok yung mga animalis dyan, alam nyo na ang ibig sabihin nun. Peki ho talaga sila. Diba? Ay nako. So rito, kasi sinasabi nga ng mga tao, kung talagang merong mga delivering ganyan, bakit wala kayong maipakita na kayo nagbubuhat? Diba? Picture lang. Nakulangan pa ng paa. Bakit wala kayo yung video na talagang nag-ano kayo? Alam nyo ho, tinignan ko rin tong video na to dito sa may bandang simula, no? Tingnan nyo Dito lang. Ayan. May nakasulat dyan doon sa may parteng pinaka-likuran ng pangatlong tao doon sa dingding. Kumuha na rin kayo ng ganito. Ayan pa kayo. Galis yan. Sino na nagmaman doon? Si Joey. Ayan may nakasulat dyan na parang assistance to the nationals, ganon. Yun ang nakasulat dyan, assistance to the nationals.
So, saan ito? Plus yung logo na yan, hindi na naman malinaw. Di ba? Ano yun? Bakit po wala ng press con yung mga 18 Marintes? Hindi kasi tuwing magsasalita sila, nagkakaloko-loko. O, meron sila, yung latest, na nagsalita sila doon kina Banat Bay. Ang problema nga ho nagka-leche-leche, pinahamak pa nila si Tatay Digsi. Hindi nyo ba napanood yun? Eto. Nagka-leche-leche pa yung mga sagot nila eh. Ito, tignan nyo Secretary Ayan, mga maleta boys yan o yung mga secretary ng mga department ng gobyerno? Sir, Sino? si Yusik Bunuan po, sir. Ano yan? Sabi ni meron kaming buong video na yan. Mga bagahe po ng OFW sa airport yan. Ako po nakikiusap sa inyo. Please sendan nyo po ako. Okay? Naka-live rin po tayo dito sa ating FB page. Okay? Ito. Para makita mo. Shout out MBT MBTV that RAT. Ayan. Charan. Okay. So, eto ho, i-PM nyo po ako dyan. Okay, tapos bigyan nyo ako ng kopya ng video o kaya yung link, ako na yung bahalang mag-download para maisupalpal natin sa mga to. Pero maraming salamat ha. Kasi wala akong idea talaga saan kinuha yon, yung video na yon, yung kanina. Ayan, sabi niya meron kaming buong video na yan. Mga bagahe po ng OFW sa airport yan. Okay. Mukha nga naman talagang ganun eh. 'Di ba? Kasi nga, sasabi ko nga, assistance to the nationals eh. Okay, now, going back. Balikan natin to. Etong mga 18 Marines nila. Si Secretary Bunuan. Yes, sir. Ng DPWH. Yes, sir. Yung umalis na, yung matanda. Yes, sir. Anong kaalaman? Nakapag-deliver siya kay Bunuan. Yusek. Yusek si Bunuan, panahon pa ni Mark Villar eh. Sa DPWH. Bali ako po, sir, ay driver noon. Ang kasama ko po doon ay si Boss Mark, Mark Tiksay. Tsaka si Brian Lasaga. Ako po yung driver, bali si Brian Lasaga po yung yung security. So dahil driver, po yung namin, pag nagbababa kami ng malita, tumutulong na rin po ako. Yan, ganyan. Yan, pag sakay po na, kasi ako po yung driver, hindi ko pa alam yung isisend sa akin yung location. Yan, yung location ng EA. Yan, ako na bala mag-mapping, papunta ron sa bahay. Sa bahay to ni Bunuan? Bahay ni Yusik Bunuan. Panahon ni Duterte yan meron pang isa yan nag-deliver naman daw nung kay Trillanes. Yun namang kwento nitong nag-deliver kay Trillanes. Hindi naman po wala naman po ito sa kanilang testimonya. So na yun. Po sa Pilipinas. Ako po si Romel Bubares. Nagtrabaho po ako kay Boss Saldi June 13, 2016. So almost 9 years po ako nagtatrabaho doon. Tapos pumasok po ako sa Philippine Marine Corps batch 2000. November 16, 2000. Ito pala. Yan po, sir. Next po. Residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Doon sa testimonya nila, binabanggit nila ang dinideliveran nila yung opisina. Yung una binanggit sa opisina ni Trillanes. Tapos yung mga sumunod doon sa statement pa rin nila, yung sworn statement nila, binabanggit nila doon na nag-deliver sila sa parehong lugar. Diba? Dito pa lang sablay-sablay na
Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako naka-concert. Diba? Ito yung isa pa. Kasama dati ni Trillanes ito. Bagal ang video pumasok eh. Hello po sa inyo, Ruben Gamalo. Bagal. Ito. Yan na. Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na pumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Okay. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nakulong ng 2 taon si Trillanes, nakulong ng 8 taon. Paano nangyari hindi kayo pare-pareho? Pareho kasalanan nyo. Nalagasan po ako ng 3 rangko. Nalagasan ng 3 ranggo. Paano kang malalagasan kung hindi ka nakabalik sa serbisyo? Makakabalik ka lang sa serbisyo kung babaliktad ka. Bata pa ako noon pero balitang-balita na yun. High school ako noon kung di ako nagkakamali. Panahon ni Gloria Arroyo. Talaga tong mga to. Na pinaghirapan ko po ang spot promotion. Actually, yung building na yon walang nawala po yon kasi Kutsara tinidor. Ito yung binabanggit na akusasyon ni dating Pangulong Duterte kay Trillanes na ninakaw daw ng mga mutinies, no? Yung mga kubyertos at mga alak doon at nilapang nila doon sa hotel. Ito ngayon ang sagot niya. Ngaling niya talaga. Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga Magdalo daw, pinitik yung mga kutsara tinidor dun sa hotel? Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yon walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption nun sa loob ng armed forces po nun. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya wala ho silang mga press con at ayaw nila na matatanong sila yung solo lang talaga. Dahil nga ganyan. Kada magsasalita sila, may sablay. Nagkakamali-mali. Mula nang una, nagtuturoan, sino sasagot, kasi naka-assign sa ganito. Diba? Kaya nga ayaw nila ng individual sworn affidavit eh. Hanggang gano'n lang gusto nila yung grupo kami. Akala mo, universal motion dancer, no? Grupong sasayaw eh. Diba? Ang gusto lang nila, umaksyon, dumugin agad ng taong bayan si PBBM, si Martin Romualdez. Yun lang yung pinakapunto nila at yun din yung puntong gustong tunguhin ni Marcoleta. Kaya gusto ko magbukas ang hearing dyan para naman magkaintindihan. Makita ng taong bayan paano mag-aabogado etong si Marcoleta. Dahil sigurado ko gagawin nila yan. At si Robin Padilla malamang makikisawsaw yan pa. Kasi bato, pumasok pa. Okay? So, iwan na po muna natin ngayon itong mga are. At putahan naman na natin etong